Hi guys, panibagong araw na naman. At ito nga, oras na naman para pumasok. Simula nga ng first day ko, lagi akong pag-umaga. Buti na nga lang at hindi ganun kaagang pasok ko. Madalas ang pasok ko alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayong araw nga lang na bagong schedule ko. Mula alas 9, naging alas 10 ng umaga. Mula nga sa oras ng pasok ko, 2 oras ang inilalaan ko para sa pag-aasikaso. Kahit inaabot lang ako ng 20 minutes ng pagbabike mula bahay hanggang trabaho, 2 oras pa rin talaga ang inilalaan ko sa pag-aasikaso. Dahil nga kasi minsan may kabagalan talaga ako mag-asikaso. Ngayon pa nga lang na summer sa Canada, tamad na tayo bumangon. What more pa kaya pagdating ng winter? Siya nga pala, ikukwento ko na rin pala sa inyo kung paano ako nakapag-adjust dito sa Canada. Nung pagdating ko dito sa Canada noong August 7, 2 days lang ako nagpahinga tapos diretso sabak na ako sa trabaho. Dahil sa haba ng biyahe ko mula Bahrain pa Canada, tingin ko nga hindi sapat yung 2 araw na pahinga ko. Unang-una syempre dahil sa jet lag at saka yung kulang ka sa tulog. Kahit nasabihin nakakatulog ka sa eroplano, iba pa rin syempre yung nakakatulog ka ng maayos. Bukod pa dyan syempre yung pag-adjust mo sa paligid mo. Ibang-iba kasi sa bansang pinanggalingan ko. Mula sa kultura, klima, sa mga taong nakakasalamuha mo. Yun kasi yung mga bagay na nakasanayan ko sa loob ng 4 na taon ko sa Bahrain. Kaya para sa akin, hirap akong mag-adjust agad-agad. Yung parang nagkaroon ka ng culture shock. Pero kung tutuusin, mas okay na rin sa akin na nag-umpisa agad ako ng trabaho. Dahil dito, hindi pwede yung nakatambay ka lang. Dahil bills are waving. Kaya kahit hindi pa ako nakakapag-adjust ng masyado, okay lang, push lang. Ganoon naman talaga pag nasa abroad ka. Mahirap talaga mag-adjust sa umpisa, lalo na sa mga baguhan. At lalo na syempre sa mga may pamilyang naiwan sa Pinas. Gaya din sa akin na wala pa akong asawa o anak. May mga oras din talaga na syempre malulungkot ka. Minsan pa nga mahuhomesick ka. Buti na nga lang may mga Pinoy akong kasama sa trabaho. Kaya kahit papaano mawawala yung lungkot mo. Kung naitatanong nyo pala kung anong trabaho ko dito, isa akong food counter attendant sa Tim Hortons. Kumbaga sa Pinas barista ka, cashier ka, nagke-take order ka, gumagawa ka ng drinks, yung parang ganun. Pagdating naman sa trabaho, lalo na sa workplace, bigla akong nanibago. Hindi naman kasi ganun ka-busy yung trabaho namin sa Bahrain. Kumbaga, manageable pa rin kahit busy. Dito kasi sa Tim Hortons, talagang paspasa lang galawan. Alam mo yung galawan na parang may pa-promo si Starbucks Tagaytay na buy one get one free na Frappuccino for large. Kaya kung may imagine mo, ganun yung galawan namin sa Tim Hortons. Kaya para sa akin na nag-uumpisa pa lang, hirap akong mag-adjust. Pero kalaunan, siguro masasanay at masasanay na rin tayo. Ganito talagang realidad ng buhay sa abroad. Siguro nasanay na lang din tayo dahil hindi na bago sa atin yung mga ganitong sitwasyon. Kasi nasanay ko yung sarili ko nung nasa Bahrain pa ako. Siguro nga may kanya-kanya tayong kakayahan paano tayo makapag-adjust sa isang bagay. Lagi natin iisipin kung para saan yung ginagawa natin. Ngayong 1 linggo na ako dito sa Canada, nakakaramdam pa rin ako syempre ng lungkot. Kaya nililibang ko na lang ang sarili ko sa pagbabike, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Gaya ngayon, tuwing pumapasok ako, mas nag-e-enjoy ako pa nagbabike, lalo na pag pumapasok. Ewan ko ba, hindi ko kasi iniinday yung biyahe ko mula bahay hanggang trabaho. Although nakakapagod nga lang magbike dahil nakakangalay, pero okay lang. Buti na nga lang dito sa Canada, meron talaga silang bike lane na tinatawag. Ang dinadaanan ko na yan, bike lane talaga yan. Nakakatuwa lang kasi syempre, yung bike lane na dinadaanan ko, mula bahay hanggang trabaho o kahit saan man lugar, magkakakonektado talaga sila. At saka isa pa, hiwalay talaga siya sa pinaka-highway. Kaya masasabi mong safe na safe magbike dito sa Canada. Sabi nga nila, lahat ng to sa umpisa lang. Kaya sana pagpalain tayo ng Panginoon na balang araw, makabili tayo ng sasakyan. Kahit second hand man lang, okay na yun sa akin. Hindi naman tayo naghahangad ng malaki. Basta't mahalaga, yung meron lang tayo magagamit sa pang araw-araw. O siya, hanggang dito na lang muna. Buyers!